Dominant Protector. Credit to the author. 2,301-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang Lowell na ito ay isang maagang manlalaban sa Earth rank, at kitang-kita ang pagkakaiba sa pagitan nila. Gayunpaman, siya ba ay direktang tumama sa kanya? Sa mga mata ni Terence, si Lowell ay isang tulala na young master, isang Earth-class early phase na gumamit ng mga elixir para magsanay. Hindi inaasahan ni Terence na magagamit ni Lowell ang ganoong kalakas na kasanayan, at ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban at bilis ng reaksyon ay higit pa sa inaasahan ni Terence. Gayunpaman, kahit na pantay-pantay ang dalawa, napakapangit pa rin ang mukha ni Terence. Hindi siya natalo, ngunit natalo siya ginamit ni Terence ang ikalimang anyo ng Wildfire Fist, habang ginamit ni Lowell ang unang anyo ng Bagua Palm. Ang unang hakbang laban sa ikalimang galaw, at si Terence ay tumabla lamang. Kung hindi yun kawalan, ano? At si Terence ay mas malakas kaysa sa Lowell. Ang taong ito ay ang talagang nakikipaglaban sa isang kaaway na higit sa kanyang antas, nagpapanggap na baboy para kumain ng tigre. Noong siya ay nasa bulubundukin ng Wulong Hautay, ang brat na ito ay may hitsura ng isang walang kwentang young master at hindi nagpahayag ng kanyang tunay na lakas. Sa huli, mayroon siyang napakalakas na lakas. Gaya nga ng kasabihan, sa sandaling kumilos ang isang eksperto, malalaman mo kung siya ay mabuti o masama. Sa sandaling kumilos si Lowell, alam ni Terence na ang taong ito ay hindi isang tanga, siya ay isang tunay na master, napakalakas. Ito ang pagsusuri ni Terence sa Lowell. Ang taong ito ay napakahusay na nagtago. Kung si Terence ay hindi kumilos, ang Lowell ay nakatago na sa mga mata ni Terence. Ayaw ipakita ni Lowell ang kanyang lakas, alinman hindi niya lalabanan si Terence kung hindi ito buhay o kamatayan na sitwasyon. Kung may master sa tabi niya, hihingi siya sa master na tulungan siya, at akto lang siya na parang natatakot. Gayunpaman, walang mga eksperto sa paligid, kaya't wala siyang pagpipilian kundi gumawa ng isang hakbang. Ito ay isang oras ng buhay at kamatayan, kaya hindi siya maaaring maging madali sa kanila. Nagsisimula ng magpanik si Terence kung alam niya na si Lowell ay isang master, kailangan niyang mag-isip ng 2 beses bago gawin ang kanyang plano. Masarap patayin si Lowell, ngunit paano kung siya ay isang matigas na baliw? Kahit na gawin niya, kailangan niyang magbayad ng malaking halaga, at hindi iyon isang bagay na gustong makita ni Terence. Kung alam niyang mangyayari ito, malamang ay umalis na siya kaagad pagkatapos magnakaw ng mga libro. Kailangan man niyang sundan si Lowell ay hindi siya gagawa ng padalos-dalos. Nagkompresa na siya ng energy bomb sa kanyang kamay para patayin si Lowell. Ngunit ngayon, walang sapat na oras. Si Terence ay walang oras para mag-isip, at ginamit niya ang ikalimang estilo ng kamao, na nagpuntirya sa dibdib ni Lowell. Matagal na huminga ng malamig si Tegan at sinabing, "I've underestimated you. I didn't expect you to be so strong." Ang pangalawang galaw ng 5 elementong 8 trigrams palm, kunin mo ito. With that, hindi na sinubukan ni Lowell na umiwas. Itinaas niya ang magkabilang palad niya at itinulak iyon palabas para salubungin ang mga kamao ni Terence. Isang mas malakas na puwersa ang tumama sa mukha niya, at tumalon ang puso ni Terence. Paano naging napakalakas ng Tegan Dragon na ito? Ngayon lang ba siya nagpigil? Tila iyon ang ibig niyang sabihin, hindi niya ginamit ang buong lakas niya ngayon, at ngayon lang niya tuluyang tiningnan si Terence sa mata. Hindi gusto ni Terence na minamaliit ng ganito. Katulad ng dati niyang sinasabi kapag nakaharap niya ang isang kalaban na mas mataas sa kanya, nawala lahat sa harap ng Lowell ang kilig na makipaglaban sa isang taong mas mataas sa kanya. Si Lowell ay isang malakas na kalaban, at napagtanto ni Terence na minamaliit niya siya. Hindi siya dapat naloko sa itsura niya. Boom! Boom! Isa pang 2 malakas na tunog ang umalangaw-ngaw, ngunit sa pagkakataong ito, si Lowell ay napaatras pa rin ng ilang hakbang, ngunit ang katawan ni Terence ay pinalipad. Pangalawang galaw pa lang ng martial technique at napakalakas na nito. Nagreklamo si Terence sa loob ang amo ng Lowell na ito ay malakas, at gayon din ang kanyang disipulo. Hindi katakataka na ang mga taong iyon sa 8 trigrams robe ay pinahahalagahan ng husto ang Lowell, ang taong ito ay may kakayahan.
Naman. Lumuwa si Terence ng isang subo ng dugo at bumagsak sa lupa. Bumangon siya at pinunasan ng dugo sa bibig niya gamit ang manggas niya. Since you don't mind death, then I'll send you on your way. Malamig ang mga mata ni Lowell habang nakatingin kay Terence. Si Terence ay isa ng patay na tao sa kanyang mga mata. Ngayong alam mo na ang aking sikreto, hindi kita papayagang umalis dito ng buhay kahit sino ka man o saan ka nanggaling. Gaya ng inaasahan, si Lowell ay kumikilos na parang Popeye sa lahat ng oras na ito, tahimik na nagtitiis. Tahimik na nag-isip si Terence sa lalim ng mga pukana ng lalaking ito, ngunit hindi tumigil sa paggalaw ang kanyang mga kamay. Agad niyang ipinadala ang ikalimang estilo ng Wildfire Fist, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito ang ikalimang estilo, kundi sinamahan pa ito ng Divine Fire Bullet. Katumbas ito ng ikalabing isang estilo ng isang normal na martial arts technique. Wildfire Fist. Si Terence ay parang gamo-gamo na lumilipad sa apoy habang inilulunsad niya ang ikalimang estilo sa Lowell, na huminga ng malalim at muling itinulak ang kanyang mga palad. Ang pangatlong galaw ng 5 elemento at 8 trigrams palm, maaari ka nang mamatay. Malamig na sumangot si Lowell. Hindi ka simple para pilitin akong gamitin ang pinakamakapangyarihan kong martial technique. You'll die a worthy death. Ang pangatlong galaw. Nagamit ng isang maagang Earth Class Warrior ang ikatlong hakbang. Naningkit ang mga mata ni Terence. Ang Lowell ito kaya ay isang henyo tulad niya. Nagamit ni Terence ang pangatlong estilo ng kamao noong siya ay Earth Class, ngunit nagawa rin ito ni Lowell. Dagdag pa, malinaw na naramdaman ni Terence na ang 5 elemento ng Lowell na 8 trigrams palm o isang bagay ay mas malakas kaysa sa isang normal na kasanayan sa Earth Tier. Ang Wildfire Fist ni Terence ay itinuturing na isang napakataas na tier technique, ngunit malayo pa ito sa 5 elemento ng Lowell na Bagua Palm. Dahil dito, gusto ni Terence na nakawin ang pamamaraan ano ang mangyayari kung mabisa niya ito. Siyempre, iniisip lang ito ni Terence. Ang ganitong kasanayan ay wala sa silid-aklatan, at wala siyang mood na makipag-away. Kung hindi niya ito mabilis na solusyonan, makukuha niya ang matanda, ang lolo ni Lowell na si Tucker, ang pangalawang bantay, ikatlong bantay, at ikalabindalawang bantay dito hindi siya makakatakas. Mahusay ang martial arts, ngunit kailangang mabuhay ang isa para matutunan ito. Hindi nagmamadali si Terence ngayong alam na niya ang tungkol dito. Palaging may pag-asa noong may buhay. Magkakaroon siya ng pagkakataong matutunan ito sa hinaharap. Boom! Boom! Dama po ang mga kamao ni Terence sa mga palad ni Lowell. Biglang nagbago ang mukha ni Lowell mula sa pagkagulat ay naging pamumutla, at pagkatapos ay namula. Nagluwa siya ng isang subo ng dugo at lumipad pabalik mula sa pag-atake ni Terence. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig, malinaw na nagkaroon siya ng malubhang pinsala sa loob. Imposible. Impossible. Tumingin si Lowell kay Terence na hindi makapaniwala, paano ito posible? Nasa mid-stage ka pa lang ng Earth rank, paano mo nagawang gamitin ang 11th move? That's a heaven-grade martial skill. Kung gusto mo ang gawaing ito, maaari kang pumunta upang bumot. 2,302. Gayunpaman, pagkatapos sabihin iyon, ang paningin ni Lowell ay naging itim at siya ay nahimatay. Malakas siya, ngunit gaano man siya kalakas, hindi niya kinaya ang kapangyarihan ng ikalimang estilo ni Terence ng Wildfire Fist kasama ang Fire God Bullet. Kailangang malaman ng isa na kahit ang head guard ay halos masugatan sa pag-atake ni Terence, lalo pa si Lowell. Nagpakawala ng mahabang alulong si Terence upang bigyan ng babala si Lazaro, habang ang kanyang katawan ay mabilis na tumakbo palayo. Gusto ni Terence na wakasan ang buhay ni Lowell sa isa pang suntok, ngunit nakaramdam siya ng panganib, isang napakalakas na panganib. Ang labanan sa pagitan nila ni Tegan ay malamang na nakakuha ng atensyon ng mga eksperto ng pamilya Tegan. Nagtataka ako kung si Grayson ba o ang matandang ninuno na si Tegan ang nag-iisa. Ngunit kahit na sino man iyon, hindi katugma si Terence para sa kanila. Ang tanging magagawa niya ay tumakbo para sa kanyang buhay. Oras ang kanyang buhay, at kahit isang bahagi ng isang segundo ay aabutin siya ng pagkakataong makatakas. Kaya, nagpa siya si Terence na huwag pansinin ang Lowell at tumakbo.
Sa nangyari, tama si Terence. Sa sandaling mawala siya, lumitaw ang isa pang figure sa pinangyarihan ng labanan ni Terence at Lowell. Siya ang patriarka ng pamilya Tegan, si Grayson Tegan, na laging nasa pag-iisa. Ang Clyde ay isang Sky Class mid-phase pick, palaging nasa pag-iisa upang makapasok sa Sky Class late phase. Gayunpaman, naramdaman niya na mayroong labanan sa pamilya Tegan ngayong gabi. Ang Sky Class Masters ay may napakalakas na espiritual na pandama, kaya naramdaman niyang may mali at mabilis na sumugod patungo sa labanan. Matagal na, apo ko. Nang dumating si Clyde, laking gulat niya nang makita si Lowell na nakahandusay sa lupa at puno ng dugo. Bagamat alam niyang nakatakas ang mamamatay tao, hindi siya naglakas loob na habulin siya. Sa pag-iisip tungkol sa sitwasyon ni Lowell, mabilis siyang yumuko at lumapit kay Lowell. Lowell, kamusta ka na? Pinulot ni Clyde si Lowell at inilagay ang kamay sa mga meridian ni Lowell sa pighati at galit. Matapos ilagay ang kanyang kamay sa mga meridian ni Lowell, natuklasan niyang nagkagulo ang mga meridian ni Lowell. Malinaw na si Lowell ay nagdusa ng ilang malubhang panloob na pinsala. Si Lowell naman ay walang malay at hindi makapagsalita. Hindi inaasahan ni Lazaro ang laban ni Terence at Lowell, at sinumpa ang kanyang malas. Kadalasan, walang tao sa silid-aklatan sa oras na ito, ngunit ngayon, 2 tao ang dumating kahit si Lowell mismo. Ito ay mahirap. Siyempre, ang hindi alam ni Lazaro ay kahit hindi dumating si Lowell, pupuntahan pa rin siya ni Terence para sa gulo. Ang presensya ni Lowell ay naging mas madali para kay Terence na makitungo sa kanya. Gustong tumakas ni Lazaro, ngunit hindi siya naglakas loob. Kung aalis siya ngayon, maghahinala si Tegan. Sino nandyan? Ang hindi inaasahan ni Lazaro ay kahit hindi siya tumakas ay nadiskubre pa rin siya ng Clyde. Parang mga sulo ang mga mata ni Clyde habang nakatingin sa direksyon ni Lazaro. Patriarch, it's me. I'm Lazaro. I'm here to tell young Master Tegan a message. I didn't expect to see this scene. It scared me silly. Hindi tanga si Lazaro, at mabilis siyang nakaisip ng solusyon. Lumakad siya na may maputlang mukha. Lazarus. Saglit na bulong ni Clyde sa sarili bago tumango. I know you. You're the person in charge of our Adventurers Guild. Natatandaan mo pa ba ako, ninuno? It's my honor. Si Lazaro ay mabilis na gumawa ng masayang ekspresyon. Anong uri ng mensahe ang gusto mong ipadala? Kinawayan ni Clyde ang kamay at nagtanong. Bagamat siya ay balisa, alam niyang hindi niya may iligtas si Lowell. Umaasa na lang siya na makukuha ng headguard ang balita at dumating sa lalong madaling panahon. Anong nangyari? Pare, anong ginagawa mo dito? Tegan Dragon. Anong meron sa kanya? Ang tao ay lolo ni Lowell, Tucker. Narinig niya ang kaguluhan at tumakbo siya, at nakita niya si Lowell sa mga bisig ni Clyde. Nasugatan si Lowell. Bilasan mo at ipagamot mo sa headguard. Utos ni Clyde. Headguard. Natigilan si Grayson. Naalala niya na ang kanyang ama ay nag-iisa sa lahat ng oras na ito, kaya hindi niya alam kung ano ang nangyari sa bahay. Ayaw maabala ni Grayson ang kanyang pag-iisa, kaya hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ng headguard. Napangiti na lang siya ng mapait. Patay na ang headguard. Pare, mamaya ko na po ito ipapaliwanag sa inyo. Hindi maaantala ang mga sugat ni Lowell. Padre ng pamilya, matandang ninuno, pupunta ako at ipaalam sa pinuno ng sekta ng guard na sina Mr. 6 at Mr. 12 para matulungan sila. Sa wakas ay nakahanap si Lazaro ng magandang dahilan para makalayo. Sige, bilasan mo. Kilala rin ni Grayson si Lazaro. Ikinumpas niya ang kanyang kamay bilang senyales kay Lazaro na ipaalam ang 12 kapatid at ang iba pa. Noong una ay gusto ni Clyde na tanungin si Lazaro kung ano ang gusto niyang iulat, ngunit nang maisip niya ang mga pinsala ni Lowell, sumuko na lang siya at hintayin ang pagbabalik ni Lazaro. Tumalon si Lazaro sa Hummer na para bang nabigyan siya ng amnesty. Tinapakan niya ang accelerator at nagmaneho palabas ng manor ng pamilya Tegan. Anong nangyari? Bakit ang daming nangyari sa bahay noong nag-iisa ako? Higit pa rito, ang kalaban ay talagang nagawang patayin ang kanilang daan papunta sa manor ng pamilya Tegan natin.
Hindi masyadong kaaya-aya ang tono ni Clyde, head guard, patay na ang ganoong kalakas na figure. Bagamat hindi kasing taas ng level ko, mas mataas ang lakas niya sa akin. Paano siya mamamatay? Alam ni Grayson na itatanong ito ng kanyang ama. Bagamat nag-aalala siya sa kaligtasan ni Lowell, alam niyang walang saysay na magpanik. Kapag bumalik ang ika-12 at ika-6 na kapatid mula sa lugar na iyon ay magkakaroon siya ng solusyon. Nagsimula ang lahat ng gustong umakyat ng bundok si Lowell upang makuha ang maliit na apoy na layon bilang isang contractual na espiritual na hayop. Pagkatapos, nagsimulang ikwento ni Clyde kay Clyde ang lahat ng nangyari. Matapos itaboy ni Lazaro ang pamilya Tegan, nakahinga siya ng maluwag. Nilabas niya ang phone niya at tinawagan ang pangalawang guard. Bagamat walang mga mobile phone ang lumang 6 at 12 at umasa sa sinaunang paraan ng paglipad ng mga espiritong hayop upang magpadala ng mga mensahe, ang pangalawa at pangatlong gwardya ay may mga mobile phone. Siyempre, hindi binanggit ni Lazaro na ang pangalawa at pangatlong gwardya ay umalis na sa bulubundukin ng Wulang Hautay kasama ang ika-12 elder, at maaari pa silang tumawag sa telepono. Gayunpaman, hindi alam ni Clyde at Grayson ang tungkol dito. Akala nila ang ika-12 at ang iba ay nasa paanan ng bulubundukin. Nagkaroon ng natural na sistema ng pagharang ng signal sa kabundukan, kaya walang maaaring tumawag sa telepono. Gayunpaman, walang ganoong paghihigpit sa bayan ng Rockland. Hello, Lazaro. Anong problema? Kinuha ng pangalawang gwardya ang telepono. Hinahanap niya si Terence kasama ang ika-3 bantay at ika-12 bantay. Second guard, bad news. Bumalik talaga si Natoy sa manor ng pamilya Tegan at nasugatan si Young Master Tegan. Malubhang nasugatan si Young Master Tegan, kailangan ninyong bumalik at tingnan. Hindi sinabi ni Lazaro na nakatakas na si Terence, pero binanggit niya ang injury ni Lowell. 2,303. Sa ganitong paraan, ang pangalawa at pangatlong gwardya, pati na rin ang ika-12 matanda, ay tiyak na magmadaling bumalik sa bahay ng Tegan sa lalong madaling panahon. Hindi nila mahahanap si Terence, at makakatakas si Lazaro kasama nila. Kung hindi, kung iniwan nila ang mga tao upang maghanap sa paligid dito at nahuli si Lazaro, malamang na masisira ang ulo niya kapag nalaman nilang siya ang nangakit kay Terence dito. Ano? Nasugatan si Tegan Dragon. Laking gulat ng pangalawang gwardya nang marinig ang sinabi ni Lazaro. Agad niyang sinabi, babalik kami kaagad. Sige. Ibinaba ni Lazaro ang telepono at dumiretso sa direksyon ng border town. Kinailangan niyang tumakas sa lugar na ito magdamag. Kung tungkol sa bagahe, hindi niya kailangan ang kahit na ano nito. May account siya sa isang bangko sa Switzerland, kaya kailangan lang niya ng pera. Habang ang pangalawang gwardya ay nasa telepono, ang pangatlong gwardya at ika-12 gwardya ay nakikinig sa usapan. Nang marinig ni Natoy na nasugatan si Lowell, nagdilim ang kanilang mga mukha. Ang Natoy na ito ay nagsisikap na akitin tayo palayo sa bundok. Akala naming lahat ay tatakas siya, kaya hinanap namin siya sa buong kalye, galit na sabi ng ikatlong gwardya. Ngunit hindi namin inaasahan na siya ay direktang papatayin ang kanyang daan pabalik sa aming angkan ng Tegan at sasaktan pa ang Lowell. Talagang naglakas loob ang batang ito. Kumunat ang noo ni 12, pero alam ko kung gaano kalakas ang Lowell na si Natoy ay Earth class mid-face lang. Dapat kapantay niya si Lowell, paano siya nasugatan? Sino ang nakakaalam? At saka, paano nalaman ni Natoy kung nasaan ang pamilya Tegan, at paano niya nahanap ang Tegan Dragon? Medyo natarante rin ang pangalawang gwardya. Huwag na nating pakialaman ito. Bumalik tayo at tingnan natin. Nag-alala ang ika-12 kapatid sa kaligtasan ni Lowell. Bagamat miyembro ng pamilya Tegan ang taong ito, mas kinabahan ang ika-12 kapatid dahil malaki ang pag-asa ng lugar na iyon, ang kanyang amo, sa Lowell. Kung may nangyari sa Lowell, makakaapekto ito sa malaking plano. Sa oras na ito, matagal nang umalis si Terence. Sa bilis niya, kahit na bumalik ang ika-12 kapatid, pangalawang gwardya, at pangatlong gwardya, hindi nila siya makikita. Sa oras na ito, umalis na si Terence sa bayan ng Rayleigh kasama ang Skybolt na baboy sa kanyang mga bisig, diretsyong gumagamit ng ilog upang tumawid pabalik sa hangganang bayan.
Sa manor ng pamilya Tegan, nakita ng ikalabindalawang kapatid na lalaki si Clyde na matagal sa mga bisig ni Clyde at kinuha siya. Nilagay niya ang kamay niya sa palso ni Clyde at agad na sumimangot. Ang kanyang mga meridian ay nasa kaguluhan, ang kanyang tunay na chi ay nagulo, at marami sa kanyang mga meridian ay nasira. Sa ganoong sitwasyon, ang mga ordinaryong maliit na reversion pill at meridian opening pill ay wala ng gamit. Ang mga pildores ng ikalabindalawang kapatid ay hindi na nakaligtas sa Lowell. Ang pangit ng mukha niya, he hated Natoy to the core. Saan ba nanggaling ang lalaking ito? Talagang nilero niya ang isang lansi para akitin ang tigre palabas ng bundok. Tumalikod na siya at tumakbo pabalik sa pamilya Tegan para saktan ng matagal si Tegan. Mabuti sana kung may nasaktan siyang iba, ngunit ang susi ay Tegan mahaba. Anong nangyayari? Tanong ng ikalabindalawang kapatid na may malungkot na mukha. Hindi ko alam. Medyo nahiya si Clyde. Hindi niya talaga alam kung paano sasagutin ang tanong ni 12. Pagdating niya rito, si Lowell ay nasugatan na ni Terence, at tumakas ang mamamatay tao. Ni hindi niya nakita kung ano ang hitsura ng mamamatay tao. Noong ako ay nasa pag-iisa, naramdaman ko ang isang marahas na pagbabago sa totoong enerhiya, na parang may nag-aaway sa loob ng pamilya Tegan. Pagkatapos kong makumpirma ito, tumakbo ako palabas, ngunit huli pa rin ako ng isang hakbang. Ipapaalam ko sa ika-6 na senior na kapatid na ibalik agad si Lowell sa sekta. Natatakot ako na baka madelay pa tayo. Hindi nakuha ni 12 ang sagot na gusto niya, at ayaw na niyang magtanong pa. Kahit alam niya kung bakit nandito si Natoy, hindi na iyon mahalaga. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang pagalingin ang Lowell. Habang nagsasalita siya, ang ikalabindalawang kapatid na lalaki ay kumuha ng isang tala at isinulat ang sitwasyon dito. Itinali niya ito sa binti ng lumilipad na espiritong hayop at pinakawalan. Matapos gawin ito, hinawakan ng ikalabindalawang kapatid ang palso ni Tegan Dragon gamit ang kanyang kamay at ipinasok ang ilang totoong chi, pansamantalang pinananatiling buhay si Tegan Dragon. Buti na lang at medyo espesyal ang katawan ni Lowell. Ang ikalabindalawang kapatid ay ang kanyang nakatatanda na tiyuhin, at ang pamamaraan ng paglilinang ng kaisipan na kanyang nilinang ay isa rin sa mga Lowell. Kaya naman, hindi niya tinanggihan ang totoong enerhiyang pumasok sa katawan ni Lowell. Gayunpaman, ang tunay na lakas ng ikalabindalawang kapatid ay walang anumang nakapagpapagaling na epekto, at mapanatili lamang ang kanyang buhay. 6 na naghahanap kay Jelay sa bundok, at ngayon ay nakakuha na siya ng isa pa pagkatapos ng una. Baka bumaba na rin si Jelay. Lubhang naging pangit ang mukha ng ika-6 na kapatid nang kunin niya ang tala mula sa binti ng lumilipad na espiritong hayop at binasa ito. Nasugatan si Tegan Dragon. Hindi nakatakas si Natoy pagkaalis niya sa bundok, ngunit nagtungo sa base ng pamilya Tegan at matagal nang nasugatan si Tegan. Tiningnan ng pang-6 na kapatid ang laman ng note at nasilaw. Paano ito naging posible? Hindi ba medyo matapang si Natoy na ito? Natoy, kung may mangyari sa Lowell, tiyak na lilipulin ni Master ang buong pamilya mo. Dumura ang ika-6 na kapatid. Hindi na siya mapakali kay Jelay, at lumipad pababa ng bundok sa pinakamabilis niyang makakaya, patungo sa direksyon ng pamilya Tegan. Sa pamilya Tegan, nang makita ng ika-6 na kapatid si Lowell, na nasa tabi ng ikalabindalawang kapatid, nagulat siya. Napakalubha na ng pinsala sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Mas seryoso pa ito sa inaakala niya. Ika-6 na senior kuya, bumalik ka na. Bumalik tayo agad sa sekta at dalhin natin si Lowell para makita si Master. Napakalubha ng mga sugat niya, at baka si Master lang ang may solusyon. Matapos makita ang pang-6 na kapatid, mabilis na sinabi ng ikalabindalawang kapatid. Sige. Tumango ang ika-6 na kapatid, ngunit medyo nag-alinlangan siya. Hindi ba natin hahanapin ang kayamanan at si Natoy at ang iba pa? Ang mga ito. Parang hindi kasing halaga ng Lowell. Kung may mangyari sa Lowell at masira ang plano ni Master, ikaw at ako ay magiging makasalanan. Sabi ng ikalabindalawang kapatid. Totoo naman. Bilasan natin mamayang gabi. Sabi ng pang-6 na kapatid. Ayaw ni Clyde at Grayson na umalis ang kanilang ika-6 na kapatid na lalaki at ikalabindalawang kapatid. Kung aalis sila, babagsak ang lakas ng pamilya Tegan.
Ngayong patay na ang head guard, kung umalis ang kanilang ika-6 na kapatid at ika-12 kapatid, ang pinakamakapangyarihang tao sa pamilya Tegan ay ang ninunong Tegan, si Clyde. Hindi siya makakapasok sa pag-iisa at maaari lamang lumabas upang bantayan ang pamilya. Hindi ito ang gusto niya. Gayunpaman, alam nilang hindi siya nito mapipigilan at mas nag-aalala sila sa mga sugat ni Lowell. Kaya naman, mabilis na nagdesisyon si Tucker at sinabing, may ihanda ang sasakyan at paalisin si Mr. 6 at Mr. 12. Hindi na kailangan, masyadong mabagal ang sasakyan. Nagwagayway ng kamay si 6. Siya at ang 12 ay parehong Sky Class Masters, at maaari silang pumunta sa buong bilis na mas mabilis kaysa sa isang kotse. Maaari pa nga silang mag-shortcut sa halip na ang pangunahing kalsada. Okay. Tumango si Homer at hindi na nagsalita pa. Pinagmasdan niya ang pang-6 na kapatid na dinala ang Lowell sa kanyang likod at nawala sa looban ng pamilya Tegan kasama ang ika-12 kapatid. Pagkatapos, nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. 2,304. Sige, huwag kang malungkot. Sa lugar na iyon, mas mahalaga ang Lowell kaysa sa pamilya natin. Siguradong mag-iisip sila ng paraan. Let's end this here, pag-aaliw ni Clyde. Huwag mong babanggitin ito sa iba. Sabihin mo lang na nakaharap sa dingding si Lowell para pagmuni-munihan ang kanyang mga pagkakamali dahil sa apoy na layon. Oo, ama. Pinag-isipan ito ni Grayson at pumayag. Sa pagtingin sa nag-aalalang mukha ng 6 at 12, alam niyang mas inaalala nila ang kaligtasan ni Lowell. O sige, saan nagpunta ang kalokohan na yan? Bakit hindi ka pa bumabalik? Biglang naalala ni Clyde si Lazaro. Hindi ba hinanap ng lalaking ito ang ika-12 kapatid at ang iba pa? Bakit ang ika-12 ay bumalik ngunit si Lazaro ay hindi? Oo, dapat mas may alam si Lazaro kaysa sa atin. Nasaan ang batang ito? Natigilan din si Grayson. Humarap siya sa pangalawa at pangatlong gwardya at tinanong, hindi ka na bumalik ni Lazaro? Lazes. Hindi, tumawag lang si Lazaro para sabihin na si Lowell ay nasugatan ni Natoy, wala ba siya sa bahay? Sabi ng pangalawang guard na medyo kakaiba. Ano? Tumawag siya. Akala ko ba walang signal noong nasa bulubundukin ka ng Wulang Hautay? Nang marinig iyon ni Grayson, bigla niyang naramdaman na may mali. Wulang Hautay Mountain Range. Wala tayo sa Wulang Hautay Mountain Range, bumaba si Natoy sa bundok, at hinahabol namin siya ng ikatlong kapatid na lalaki, Mr. 12, kaya natuloy ang tawag. Hindi maganda. Tawagan agad si Lazaro at tanungin kung nasaan siya. Naramdaman ni Grayson na may mali. Sige. Mabilis na kinuha ng pangalawang nurse ang telepono at diniyal ang numero ni Lazaro, ngunit nakapatay ang telepono. Agad na nagbago ang ekspresyon ng pangalawang guard, pinatay niya ang kanyang telepono. Talagang may mali sa Mantes na ito. Nagbago rin ang mukha ni Clyde, hindi man lang niya nakita ang kalaban, ngunit nakita ni Lazaro, at alam niyang si Natoy iyon. Kung ayos lang ang lalaking ito, bakit siya pabayaang mabuhay ni Terence? O sa halip, alam ni Lazaro na nag-aaway sina Terence at Lowell, bakit hindi niya binalaan ang kanyang pamilya? Imbestigahan. 18 henerasyon ng mga ninuno ni Lazaro, hanapin siya para sa akin. Napakapangit din ang ekspresyon ni Grayson. Siya na ngayon ang namamahala sa affairs ng pamilya Tegan. Siya ang patriarka ng pamilya Tegan. Bagamat wala siyang masabi sa paglilinang ng Tegan Dragon at mga pangunahing bagay, siya ang namamahala sa lahat ng negosyong ito. Itinuring din si Lazaro na nagtatrabaho para sa kanya. Paanong hindi siya magagalit kapag may nangyaring masama? Gayunpaman, dahil naglakas loob si Lazaro na umalis, hindi siya natatakot na imbestigahan. Ang kanyang pagkakakilanlan ay pekeng, at maging ang pangalang Lazaro ay isang random na pangalan na kanyang naisip noong nagbabasa siya ng isang web novel. Gaano man kalakas ang pamilya Tegan sa bayan ng Rockland, walang magagawa ang pamilya Tegan kung tumakas si Lazaro sa isang maliit na bayan sa hangganan at umalis sa bayan ng Rockland. Ang mga sugat ni Terence ay hindi gaanong mabigat, ngunit hindi rin ito magaan. Ang mga kasanayan ni Lowell ay napakalakas, malayo sa imahinasyon ni Terence. Pagkarating sa hangganang bayan, mabilis na bumalik si Terence sa kinaroroonan niya kasama si Jelay. Si Terence naman ay nag-dial sa numero ni Jelay.
Terence. Mabilis na kinuha ni Jelay, nagulat at natuwa. Nag-aalala siya sa kalagayan ni Terence, ngunit hindi siya naglakas loob na tumawag dahil ayaw niyang abalahin si Terence. Kaya, pagkatapos niyang bumalik sa inn, siya ay naka-tenterhook araw-araw, at hindi siya makatulog ng maayos sa gabi. Ako na. Bumalik na ako sa border town. Where are you? Tanong ni Terence. Nasa inn na nakipag-appointment tayo kanina, room 302. Ikaw naman. Nakahinga ng maluwag si Jelay nang marinig na maayos si Terence. Malapit na ako sa inn. Aakyat agad ako. Hindi na nagsalita pa si Terence at ibinaba na ang tawag. Matapos makapasok sa inn, sinabi ni Terence sa manager ang kanyang room number at umakyat sa itaas. Lumapit siya sa room 302 at kumatok. Sino te? Alam ni Jelay na maaaring si Terence iyon, ngunit maingat pa rin siyang nagtanong. Hindi naman siya practitioner, at kailangan niyang mag-ingat kapag may kumatok sa kanyang pintuan sa kalagitnaan ng gabi. Ako ito. Sabi ni Terence. Mabilis na binuksan ni Jelay ang pinto, nakita ko lang ang maputlang mukha ni Terence. Mukha siyang normal sa ibabaw, pero ramdam niya na nanghihina siya, nasugatan ka. Nasugatan ako. Kailangan kong gumaling. Tumango si Terence. Nilock ni Jelay ang pinto pagkapasok ni Terence, may kailangan ka ba sa akin? Bigyan mo lang ako ng basang tuwalya para panasan ang mukha ko. Dahil doon, naupo si Terence na naka-crossleg sa kama at nagsimulang i-channel ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, pinagaling ang kanyang sarili. Isang malaking halaga ng purong chi mula sa espasyo sa Jade ang bumuhos sa mga meridian ni Terence, pinagaling ang kanyang nasugatan na katawan. Gumaan ang pakiramdam ni Terence, ngunit medyo natakot pa rin siya. Buti na lang, Earth class early phase lang si Lowell, kung mas malakas siya, siya ang masusugatan ngayon. Bagaman naisip niyang tumakas, dapat ay makakatakas siya sa huli, ngunit tiyak na hindi ito magiging ganoon kadali. Pumunta si Jelay sa banyo para kumuha ng basang tuwalya, ibibigay na sana niya ito kay Terence nang makita niya itong nakaupo ng naka-cross-legged sa kama, nag-channel at nagpapagaling. Hindi niya ito inistorbo, at sinimulan niyang panasan ang kanyang mukha. Sa pagtingin sa maputlang mukha ni Terence, nakaramdam si Jelay ng kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Pasasalamat. O kasalanan. O iba pa. Sa ganang Jelay, kinailangan ni Terence na masugitan ng husto para sa kanya. Ginamit niya ang 1,000 thread mask para maiwasan ang inspeksyon ng pamilya Tegan, ngunit pilit na bumababa si Terence. Ang pamilya Tegan ay napakaraming Panginoon, at si Terence ay nakatakas ng hindi nasaktan. Isa itong pagpapala sa isang kasawian, ngunit naawa pa rin si Jelay kay Terence. Noong una, ginagamit niya si Terence sa kanyang kalamangan sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng kanyang kasintahan, ngunit habang palapit ng palapit ang dalawa, naging biro ito. Ngayon, gusto niya talagang maging manliligaw ni Terence. Isang lalaking handang sumuko ng sobra para sa kanya, kahit na ginawa niya ito bilang isang kaibigan, ay sobrang na-touch sa kanya. Wala pang nakagawa ng ganito para sa kanya mula noong bata pa siya. Ang kanyang mga magulang ay namatay noong siya ay bata pa, at kaya siya ay napaka-independent mula noong siya ay bata pa. Ang matandang lalaki na si Son ay maaaring medyo nagmahal sa kanya, ngunit nakaugalian na niyang gumawa ng mga bagay ng mag-isa, pagkatapos lamang ng hitsura ni Terence ay napagtanto niya na may ilang bagay na hindi niya magagawa, at kailangan niya talaga ng isang lalaki sa kanyang tabi. Kung gusto mo ang gawaing ito, maaari kang pumunta upang bumoto para sa rekomendasyon at buwan ng mga boto. Ang iyong suporta ang aking pinakamalaking motibasyon. 2,305. Sayang nga lang at hindi niya ito makukuha ng buo. Hindi pa banggitin sina Josephine at Trixie, maging sina Cheryl, Yasi at Amara ay mga taong hindi niya kayang itaboy. Nabigla siya kapag naiisip niya ito. Nakita ni Terence si Jelay na naglalakad at kukunin na sana ang tuwalya para sa sarili, ngunit hindi niya inaasahan na tulungan siya nitong panasan ang kanyang mukha. Medyo nagulat siya, pero nasiyahan siya sa katahimikan. Siya ay nagpapagaling pagkatapos ng lahat, at ayaw huminto sa kalagitnaan.
Matapos maingat na linisin ang mukha ni Terence, pinunasan din ni Jelay ang kanyang mga kamay bago ibinaba ang tuwalya at umupo sa hindi kalayuan, naghihintay kay Terence na matapos ang kanyang pagpapagaling. Tahimik na humiga ang baboy na Skybolt sa gilid at di nagtagal ay nakatulog. Alam niyang hindi masyadong seryoso ang pinsala ni Terence at wala siyang kailangang gawin. Napagod din siya kaya natulog muna siya. Ang atensyon ng pamilya Tegan ay lahat kay Lazaro para sa natoy na si Terence, hindi nila siya hinanap, ni hindi sila nang ahas sino ang nakakaalam kung nakilala ni Terence ang matandang Sky Class na iyon. Napatay na nila ang bantay, at walang gaanong tiwala si Clyde sa pag-aalaga kay Terence. Kaya lang niyang sumuko, ngunit kahit na ayaw niyang sumuko, hindi siya makakaalis sa bayan ng Raylaida patungo sa isang hangganang bayan. At kaya, ligtas na ligtas si Terence dito, at Rayleigh or Rockland. At kaya, ligtas na ligtas si Terence dito, at nagpalipes ng gabi ng walang anumang sorpresa. Kinabukasan, iminulat ni Terence ang kanyang mga mata nang sumikat ang araw, at si Jelay, na naghihintay sa tabi niya, ay natuwa. Terence, ayos ka lang. Oo, ayos lang ako. Ang hirap sa'yo ngayong gabi. Nakasama mo ako. Si Terence ay nasa kalagitnaan ng pagpapagaling, ngunit nakikita niya ang lahat ng nangyayari sa labas. Si Jelay ay nakaupo roon at pinagmamasdan siya sa buong oras pagkatapos niyang panasan ang kanyang mukha at mga kamay, at si Terence ay naantig. Alam mo ang tungkol dito. Namula ang mukha ni Jelay, hindi niya akalain na makikita siya ni Terence. Gusto lang niyang panoorin si Terence ng tahimik, at hindi inisip kung hanggang saan sila magsasama, ngunit ngayong itinuro na ito ni Terence, medyo napahiya siya. Take a nap. I guess you have not tulog well these days. Kung hindi ka cultivator, may dark circles ka sa ilalim ng mata mo. Hindi nagpatuloy si Terence sa paksa, mahuhulaan niya kung ano ang iniisip ni Jelay, ngunit gusto niyang hayaan na lang ang mga bagay na mangyari ng natural, hindi pilitin ang anuman. Matutulog na ako. Medyo napahiya si Jelay, at ngayong ibinalita ito ni Terence, inaantok talaga siya. Tumango siya at humiga sa kama sa tapat, matutulog na ako. Gisingin mo ako para sa hapunan. O tama, nasa bag ko ang 1,000 thread mask at ang makalangit na network. Maaari mo silang bawiin. Matapos bumalik sa hangganang bayan at humiwalay kay Baron at sa iba pa, bumalik si Jelay sa kanyang orihinal na anyo. Matulog ka na. Nakahinga si Terence. Maraming bagay ang kailangan niyang ayusin, tulad ng pag-aani mula sa mga bundok ng Hulang Haote, at kakaibang pamamaraan ng martial arts ni Lowell. Maraming bagay ang kailangan niyang ikonsulte kay Elder George. Si Jelay ay talagang pagod, siya ay nakatulog pagkaraan ng ilang sandali, at si Terence ay nagsimulang ayusin ang pagnakawan mula sa Hulang Haat Mountain. Isang misteryosong puting enerhiyang bato, dalawang espiritual na hayop na essence inner core, ang natitirang dalawang lambat sa itaas at snares sa ibaba, isang lihim na libro sa paraan ng pagpino ng essence necklace, at 1,000 silk mask. Nakakalungkot lang na naubos niya ang lahat ng 3 divine fire bullet at isang makalangit na network. Gayunpaman, marami pa rin siyang nakuha mula sa mga natitirang item. Kinuha ni Terence ang paraan ng pagpino ng essence necklace at sinimulang baklatin ito ng walang pasensya. Itinaya niya ang kanyang buhay upang nakawin ito mula sa pamilya Tegan, at ito ang isa sa mga bagay na pinaka-interesado niya. Ang pamilya Tegan ay isang maliit, ordinaryong pamilya, ngunit sila ay puno ng misteryo. Hindi lamang nagkaroon sila ng Lowell, na isang makapangyarihang miyembro ng nakababatang henerasyon, ngunit mayroon din silang mga masters tulad ng Head Guard, ika-6, at ika-12. Ang higit na ikinagulat ni Terence ay alam nila ang paggamit ng Inner Vital Essence ng Spirit Beast. Si Elder George, Uncle Fredo, ang Skybolt Pig, at ang Purple Lightning Beast ay hindi man lang alam ang paggamit ng bagay na ito, ngunit alam nila, at kahit na alam nila ang paraan upang makagawa ng Essence Necklace. Dahil dito, medyo na out of place si Terence, hindi ba medyo mayaman ang pamilya Tegan?
Hindi katakataka na ang mga tao sa likod nila ay nagawang sirain ang isang sinaunang sekta tulad ni Uncle Fredo. Kahit na ang sekta ni Uncle Fredo ay pangalawa o pangatlong antas ng sinaunang sekta, hindi ito isang bagay na magagawa ng isang ordinaryong sekta. Umiling siya, nagpasya siyang isantabi muna ang mga iniisip. Inilabas niya ang Essence Necklace Refining Method book at sinimulang baklatin ito ng mabuti. Pakiramdam niya ay ito na ang pinakamalaking reward na nakuha niya sa trip na ito, isang Essence Necklace. Kung magagawa niya ito ay magiging isang top-tier treasure. Ang mga salitang, pinadalisay na paraan ng isang Essence Necklace, ay pumasok sa mga mata ni Terence. Isa itong threadbound na kopya ng isang manual, at orihinal na sulat kamay. Ang koleksyon ng pamilya Tegan ay pina-photocopy, at sa kasalukuyang teknolohiya, hindi na kailangan pang kopyahin ito ng mga tao. Ang mga pamilya at sekta na ito ay nagpatibay din ng mas maginhawang paraan ng pagkopya. Ang pangunahing kinakailangan para sa pagpino ay ang pagiging panday. Isang huwad. Kumunat ang noo ni Terence. Ang bagay na ito ay nangangailangan ng isang palsipikado. Hindi man lang niya natapos ang pagbabasa nito nang sumakit ang ulo niya sa mga kinakailangan sa unang pahina. Ang palsipikado ay kailangang magkaroon ng metal, kahoy, at elemento ng apoy na konstitusyon. Inisip ni Terence ang sarili niyang sitwasyon, hindi man lang siya maaaring maging elixir master, lalo pa ang isang metal type na panday. Ang sakit ng ulo. Noong una, akala niya ay may nakuha siyang mabuti, ngunit napagtanto niyang imposible iyon. Gayunpaman, ito rin ay hindi direktang nagpatunay na ang pamilya Tegan ay hindi simple. May propesyon pa silang peke na nawala. Lumampas na ito sa antas ng pag-iral noong sinaunang panahon. Ngunit hindi na iyon mahalaga. Gaano man kalakas ang pamilya Tegan, aktibo lamang sila sa bayan ng Rockland. Ang kanilang impluwensya ay hindi lumawak, at si Terence ay wala pang nalaman tungkol sa mga sinaunang sekta dito. Hindi inisip ni Terence na siya ay isang huwad, ngunit ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Kung tutuusin, curious siya at ayaw niyang sumuko ng ganun-ganun lang. Ang material na kailangan para sa pagpino ay isang piraso ng top-grade jade pendant. Isang piraso ng mataas na kalidad na jade. Kumunat ang noo ni Terence, ngunit naunawaan niya ang kahulugan ng pangungusap matapos basahin ang paliwanag. Ito ay lumabas na ang panloob na core ng hayop ay hindi maaaring umiral sa sarili nitong anyo. Kinailangan itong i-embed sa isang dekalidad na jade pendant para ma-activate ang epekto nito, at ang jade ay parang isang malaking base, dala ang panloob na core. 2,306. Ang bilang ng mga panloob na table task na kailangan ay 5. Hindi ito marami, ngunit hindi rin ito maliit na halaga kasama na ang ibinigay sa kanya ng malaking apoy na layon, 3 lang ang mayroon si Terence. Mula sa paraan ng pagtingin ni Lowell sa inner pellet, hindi ito pangkaraniwang bagay. Maging ang pamilyang Tegan, na madalas na gumala sa bulubundukin ng Wulang Hautay, ay malamang na walang marami sa stock, at hindi sila magkakaroon ng higit sa 3. Kung hindi nila tatanggihan ang alok ni Terence na tig-iisa. Tila kailangan talaga nila itong dalawang spirit beasts inner core, kaya naman nagkalaban sila sa isa't isa. May isang tala sa likod, 5 ay ang pinakamababang numero, at mas marami ang mas mahusay. Kung mas mataas ang antas ng espiritong hayop, mas maganda ang epekto. Walang pinakamataas na limitasyon sa paliwanag na ito, at hindi naintindihan ni Terence. Ang mas marami ang mas mahusay. May limitasyon ang laki ng jade pendant. Kung napakaraming inner elixir, kaya pa ba ng jade pendant ang napakaraming inner elixir? Kailangan ba niya ng malaking jade pendant? Sa mga katanungan sa kanyang isipan, ipinagpatuloy ni Terence ang pagbabasa sa susunod na pahina. Ang pagpino ay nangangailangan ng mga karagdagang materyales, kasaya purong dilaw na jade, asul na kristal na pulbos, at kulay na bakal. Path. F*6. Hindi mapigilan ni Terence na magmura nang makita niya ang pahina. Ito ay isang scam. Ito ay masyadong maraming scam, tama ba? Ang mga pandagdag na sangkap ay ang 3 ito.
Si Terence ay mayroon lamang kaunting purong dilaw na jade at kulay na bakal, at hindi pa niya alam kung nasaan ang asul na kristal na pulbos. Kailangan ba niya ang tatlong materyales na ito para gawin itong essence necklace? Medyo malakas ang boses ni Terence, at ginaising niya si Jelay. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Terence, tanging napagtanto niyang kinakausap niya ang kanyang sarili. Muli siyang nakatulog. Sa mapait na ngiti, ipinagpatuloy ni Terence ang pagbabasa. Ang ilalim na bahagi ay ang paliwanag ng mga pandagdag na sangkap. Sinabi ng paliwanag na para sa bawat panloob na core, isang katumbas na halaga ng purong dilaw na jade, asul na kristal na pulbos, at kulay na bakal. Tila mas maraming mga panloob na core ang mayroon ng isa, mas maraming mga karagdagang sangkap ang kailangan. Ngunit kakaiba ito ni Terence, ang paliwanag ay napakadetalyado, ngunit wala itong sinabi tungkol sa base material ng jade. Sinabi lamang nito na ito ay isang piraso ng magandang kalidad na jade, ngunit hindi sinabi ang anumang bagay tungkol sa laki, na parang anumang sukat ay gagawin. Hindi kaya walang limitasyon ang laki ng jade pendant. Biglang may naalala si Terence. Asul na kristal na pulbos, purong dilaw na jade, at kulay na bakal, hindi ba't sila ang mga kinakailangang materyales para gawing espasyo ang jade? Ang mga materyales na ito ay maaaring gamitin upang lumikha ng isang virtual na 4 na dimensyon na espasyo sa jade pendant. Sa pagkakataong iyon, umasa rin ba sa prinsipyong ito ang inner vital essence ng spiritual beast at ginamit ang tatlong supplementary materials na ito para lumikha ng virtual 4-dimensional space sa jade pendant space para i-embed ang inner vital essence ng spiritual beast. Naramdaman ni Terence na posible ito. Sa ganitong paraan, maipaliwanag ang dati niyang mga pagdududa. Bakit hindi nakasaad ang laki ng jade pendant? Bakit sinabi lamang nito ang bilang ng inner core essence at supplementary materials ng spirit beast? I see. Tumango si Terence. Medyo malapit siya sa marka. Kahit na ang core ay hindi naka-embed sa isang 4-dimensional na espasyo, ang prinsipyo ay dapat na pareho. Gaya ng inaasahan, patuloy na binuklat ni Terence ang mga pahina, at ang huling bahagi ay tungkol sa paraan ng pagpino ng essence necklace. Gayunpaman, ang mga hakbang na ito ay napakasimple para kay Terence, mas simple kaysa sa paraan ng pagpino ng jade space. Ang mga hakbang ay mas simple, at ang pamamaraan ay mas simple. Wala siyang mapapansing mali kung hindi niya titignan ang espasyo sa jade noon, ngunit inaabangan niya ang espasyo ng imbakan, kaya't binigyan niya ng pansin kung paano ito gagawin. Mas madaling gawin ang kwintas na ito ngayon. Hindi tama yan. Hindi ba't sinabi na ang mga manghuhuwad ay napakabihirang, at ang isang tao ay kailangang magkaroon ng isang pangangatawan na may 3 katangian: metal, kahoy, at apoy para maging isang manghuhuwad. Kung sinunod niya ang mga tagubilin at matagumpay na nakondensed ang storage space ng jade, kung gayon ang kwintas na ito ay magiging isang piraso ng cake. Posible kaya siyang maging isang manghuhuwad? Kung hindi, ano ang silbi ng paglabas ng lihim na manual ng pag-condensate ng espasyo sa imbakan gamit ang isang jade pendant mula sa kuweba? Hindi naman ako niloloko ng kuwebang ito, di ba? Sa pag-iisip na iyon, pumasok si Terence sa jade space at tinanong si Elder George, kung kukunin ko ang lahat ng yellow jade, blue crystal powder, at colored steel, maaari ba akong gumawa ng jade pendant sa isang storage space? Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng oras na kausapin si Elder George sa mahabang panahon na sugatan man siya o labis na kinakabahan, at kahit na nasa jade space siya ay mararamdaman pa rin niya ang sitwasyon sa labas kasama ng kanyang espiritu. Tama. Tumango si Elder George. Sa madaling salita, maaari akong maging isang manghuhuwad. Tanong ni Terence pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung maaari kang maging peke, ngunit sigurado akong makakagawa ka ng storage space ng jade pendant. Wala akong gaanong alam sa paraan ng paglilinang mo, at hindi ko pa napatunayan ang mga teorya sa cultivation world. Hindi ko alam kung ang sino mang makakagawa ng storage space ng jade pendant ay isang palsipikado. Paliwanag ni Elder George. Nakakuha ako ng isang lihim na manual kung paano i-condense ang isang essence necklace.
Mukhang isang pinasimpleng bersyon ng pag-condensate ng storage space ng Jade Pendant. Maraming hakbang ang tinanggal, at mas simple ito. Sinabi ni Terence kay Elder George kung ano ang nakuha niya. Ayon dito, ang mga peking tao lamang ang makakagawa ng malalim na mga kwintas ng chi. Kung ganoon ang kaso, dapat ay maaari kang maging isang panday. Kailangan mo munang makabisado ang pag-awit, sabi ni Elder George. Ngunit hindi ako sigurado kung makakagawa ka ng essence necklace, maaari mo itong subukan. Kung gayon, maaari ko bang gamitin itong jade pendant bilang base? Hindi nito sisirain ang original na function ng jade pendant, tulad ng pagpapawala sa iyo, di ba? Nag-aalangan na tanong ni Terence. Sa totoo lang, magiging sobrang pabigat kung may isa pa siyang jade necklace sa kanya. Buti sana kung pagsasamahin niya ang dalawa. I don't know if this jade pendant can be used as a base material, but I'm sure hindi ito masisira. Kung ang jade na ito ay madaling masira, matagal na akong nawala, sabi ng nakatatandang George. Mabuti iyan. Nakahinga si Terence, ngunit siya ay nasa sabik at nakikiusyoso sa parehong oras. Hindi siya maaaring maging isang alchemist, ngunit tila maaari siyang maging isang panday. Gayunpaman, ang pagiging isang huwad ay sumasaklaw sa dalawang pangunahing pangangailangan ng pagiging isang alchemist. 2307. Ang mga palsipikado ay kailangang magkaroon ng mga elemento ng metal, kahoy, at apoy, ngunit kailangan lang ng mga alchemist ang mga elemento ng kahoy at apoy. Sa madaling salita, dapat alam ng lahat ng manghuhuwad kung paano gumawa ng mga elixir, ngunit hindi si Terence. Ano ang dahilan sa likod nito? Umiling si Terence, nagpa siya na huwag mo nang isipin ito sa ngayon. Sa Jenny bilang isang gumagalaw na hurno, hindi mahalaga kung siya ay isang alchemist o hindi. Hindi ba't mas kahangahangang tumuon sa panday? Tila kailangan niyang kolektahin ang tatlong materyales ng purong dilaw na jade, asul na kristal na pulbos, at kulay na bakal sa lalong madaling panahon. Kung mas maraming nakolekta ang tatlong materyales na ito, mas magagawa niya ang malalim na chi necklace at ang storage space. Gayunpaman, nahulaan niya na ang pamilya Tegan ay dapat magkaroon ng tatlong materyales na ito, o sa halip, ilan sa mga ito. Noong matagal nang gustong pinuhin ni Tegan ang essence necklace, dapat ay sinimula na niya ang pagkolekta ng mga pandagdag na materyales na ito. Kung hindi, kahit na natagpuan niya ang kakanyahan sa loob ng isang espiritual na hayop, ito ay magiging walang silbi. Imposible na ngayon, ngunit kapag lumakas siya, magkakaroon siya ng pagkakataong pumunta sa pamilya Tegan sa bayan ng Rockland at magnakaw ng ilang magagandang bagay. Hindi pa banggitin ang mga pandagdag na materyales, ang 5 elemento lamang ng 8 trigrams na palad ni Lowell ay isang bagay na null-away ni Terence. Unang galaw pa lang ay napakalakas na. Gaano kalakas ang martial technique na ito? Sa pag-iisip tungkol sa 5 elemento ng 8 trigrams palm, nagsimulang makati ang puso ni Terence. Ang ganitong uri ng martial skill ay hindi narinig. Kung si Terence ay hindi mismo nakaranas nito, mahirap isipin na magkakaroon ng mas mataas na klase ng martial skill kaysa sa Wildfire Feast. Ang Wildfire Feast ay ang sukdulang kasanayan ng sinaunang sekta na si Uncle Fredo ay nagmula, kailangan itong maging makapangyarihan, kasama ang lahat ng mga pinuno ng sekta na nagsasanay nito sa loob ng libu-libong taon. Mayroong Sky-class Late Phase Peak Masters, masyadong malinaw kung gaano kalakas ang kasanayang ito. Kahit na ang sekta ni Uncle Fredo ay pangalawa o pangatlong antas ng sinaunang sekta, basta ito ay may kinalaman sa sinaunang panahon, hindi ito dapat maging simple. Ang Nitian at Natoy, halimbawa, ay hindi maaaring maliitin. Sa sandaling ito, nagkaroon si Nitian or Neil. Sa sandaling ito, nagkaroon si Terence na magnakaw ng kasanayan. Kahit na iniisip ang kapangyarihan ng 5 elementong 8 trigrams na palad, hindi na niya ito napigilan. Gusto niyang tuklasin muli ang pamilya Tegan. Sigurado si Terence na kung matutunan niya ang kasanayang ito, magagawa niyang laktawan ang mga level at labanan ang Earth-class Late Phase Peak.
Hindi ganoon kahusay ang depensa ni Lowell, ngunit hindi maikakaila ang kanyang lakas sa pag-atake. Bagamat nasugatan siya ng husto ni Terence sa huli, hindi rin maliit ang pinsalang idinulot niya kay Terence. Alam ni Terence na kung wala siyang fire bullet, mahirap sabihin kung sino ang unang mahuhulog. Siyempre, makakatakas si Terence sa kalagitnaan, ngunit medyo problema iyon. 5 elemento ng 8 trigram bomb, pagnanakaw ng kasanayan ito ay isang flash lamang ng inspirasyon sa isip ni Terence, ngunit sa sandaling lumitaw ang ideya, hindi na ito mapipigilan. Para itong mga usbong ng kawayan na umuusbong sa puso ni Terence, na gustong kumilos si Terence. Siyempre, imposible iyon ito ay pagpapakamatay, at hindi gagawin ni Terence. Kahit na wala ang nakakatakot na ika-12 at ika-6 na kapatid, sapat na ang Clyde, Grayson, pangalawa at pangatlong gwardya para magdose si Terence. Kaya naman, imbes na makipagsapalaran, mas mabuting gunitain ang labanan sa Lowell kagabi. Napapikit si Terence sa isiping iyon, at parang pelikula ang mga eksena kagabi sa library ng pamilya Tegan. Mula sa sandaling pumasok si Lowell sa silid-aklatan at gumawa ng kanyang unang hakbang, lahat ay lumitaw sa isip ni Terence. Gayunpaman, ang sitwasyon sa oras na iyon ay medyo apurahan, at hindi binigyang pansin ni Terence ang mga kasanayan ni Lowell sa simula, kaya't hindi niya pinalampas ang ilang mga bagay sa simula. Gayunpaman, sariwa pa rin sa isipan ni Terence ang mga galaw ni Lowell pagkatapos noon, lalo na ang dalawang palad na iyon na kumikislap ng kakaibang liwanag. Sumimangot si Terence at inabot ang kanyang kamay, sinusubukang gayahin ang hitsura ni Lowell. Sinubukan niyang alalahanin ang kanyang nakita, ngunit naalala lang niya ang paraan upang maisaaktibo ang kasanayan. Hindi niya alam ang sining ng practitioner. Kaya't maaari lamang kopyahin ni Terence ang paggalaw at paraan ng pag-activate ni Lowell. Tulad ng para sa sining ng practitioner, magagamit lamang ni Terence ang sining ng Dragon Mastery para makabawi dito. Pagkatapos, ginamit niya ang Wildfire Fist technique para i-convert ang kanyang chi sa fire element ng Wildfire Fist, idinagdag ito sa kanyang mga palad. Hihihihi. Umungol si Terence habang itinutulak ang kanyang mga palad palabas. Para hindi maapektuhan si Jelly, ginamit lang niya ang unang tindig ng Wildfire Fist. Boom! Boom! Dalawang malakas na ingay ang nagmula sa hangin, ito ay ang lakas ng mga palad ni Terence. Bagamat ang 5 elemento ng 8 trigram bomb ni Terence ay tila hindi magkasya sa halo, na para bang ito ay ang kombinasyon ng 5 elemento ng 8 trigram bomb ni Lowell at Raging Fire Fist ni Terence, ang kapangyarihan ay lampas sa imahinasyon ni Terence. Ginamit lamang ng hakbang na ito ang unang anyo ng Wildfire Fist at ang sariling pagbawas ni Terence sa 5 elements 8 trigrams bomb ni Lowell, ang apoy na Dragon 8 trigrams bomb ay mas malakas pa kaysa sa Wildfire Fist. Hindi ito maihahambing sa 5 elemento ng Lowell na 8 trigram bomb, ngunit ito ay mas malakas kaysa sa naunang kamao ni Terence. Ang unang kamao ay hindi bababa sa par sa pangalawa. Gayunpaman, ang puso ni Terence ay puno pa rin ng nakatutuwang kagalakan at pagmamataas. Hindi niya alam kung ang pangalawang anyo ng apoy na Dragon 8 trigram bomb ay magkakaroon ng parehong kapangyarihan sa ika-4 na anyo ng kamao, ngunit hindi siya sigurado kung ito ay mas malakas kaysa sa normal na pangalawang anyo. Kaya niyang gumawa ng sarili niyang martial arts technique. Sa pagkakaalam ni Terence, tanging ang mga tagapagtatag lamang ng mga sinaunang sekta o mga martial arts grandmaster ang maaaring lumikha ng mga diskarte sa martial arts, ngunit si Terence ang lumikha ng kanyang sarili. Hindi ito kasing lakas ng orihinal, ngunit isa ng himala na nagamit niya ito pagkatapos itong hatiin ni Terence. Dapat itong malaman na hindi lahat ng mga tagapagtatag ng mga sinaunang sekta ay maaaring lumikha ng mga diskarte sa martial arts. Ang mga diskarte sa martial arts na kanilang nilinang ay ipinasa mula pa noong sinaunang panahon at naging tempered ng ilang martial arts seniors. Kahit noong sinaunang panahon, iilan lamang sa mga mahuhusay na magsasaka ang maaaring lumikha ng kanilang sariling natatanging kasanayan sa militar. Hindi naging madali ang pagbabago at pagperpekto sa mga umiiral ng martial skills. Hindi pa banggitin si Terence, na nagawang pagsamahin ang dalawang kasanayan sa napakaikling panahon.
2,308. Higit pa rito, nakagawa ito ng ganap na bagong martial technique na maaaring magdulot ng malaking kapangyarihan. Mas bihira pa iyon. Hindi kaya henyo siya. Pagkatapos huminahon, pinigilan ni Terence ang kanyang pagmamataas. Alam na alam niya na hindi siya henyo. Maaaring mas matalino siya kaysa sa karaniwang practitioner, ngunit tiyak na hindi siya henyo. Sa katunayan, sa mundo ng paglilinang ngayon, ang mga tinatawag na mga henyo ay mga tao lamang na may espesyal na pangangatawan at nilinang ang kaukulang pamamaraan ng espesyal na paglilinang ng kaisipan. Pagkatapos, nagpakita sila ng napakalaking bilis at lakas ng paglilinang. Ang mga taong ito ay madalas na tinatawag na cultivation henyo. Ngunit dahil doon, naging henyo si Terence. Gayunpaman, lahat ito ay salamat sa sining ng Dragon Mastery at ang espasyo sa Jade Pendant. Nagkataon lang na nalilinang ng kanyang katawan ang sining ng Dragon Mastery, kaya naman tinawag siyang henyo. Naramdaman ni Terence na ang dahilan kung bakit siya nakagawa ng bagong martial skill na pinagsama ang dalawang magkaibang martial skill ay dahil sa all-purpose na martial skill. Natutunan niya ang isang martial skill na walang praktikal na gamit, ngunit pagkatapos niyang magsimula, matutunan niya ang lahat ng uri ng iba pang martial skills, at maaari pa niyang i-activate ang martial skills ng iba't ibang pisikal na katangian. Naramdaman ni Terence na malaki ang kinalaman nito sa martial skill na iyon. Ang dahilan kung bakit niya naisakatuparan ang gawa-gawa at pinagsama-samang kasanayang militar na iyon ay marahil dahil nilinang niya ang gayong kakaibang makapangyarihang martial skill. Kung isusulat niya ang apoy na paraan ng pag-activate ng Dragon 8 Trigrams Palm bilang sining ng isang practitioner at hahayaan si Uncle Fredo o ibang tao na i-activate ito, hindi ito magiging ganoon kadali. Damang-dama mismo ni Terence ang mga depekto sa proseso ng pagsasanib, ngunit kahit na ganoon, napakadali niyang na-activate ito. Isa itong himala. Matapos kumalma si Terence, inisip niya itong muli at ginaya ang apoy na Dragon 8 Trigram Palm sa kanyang isipan. Ibang-iba pa rin ito sa 5 elemento ng Lowell na 8 Trigram Palm, at least iba ang kulay ng chi sa palad. Ang kanyang palad ay pula, ngunit ang Lowell ay kakaibang kulay. Hindi kaya ito ay totoong uri ng apoy na chi. Sinubukan ni Terence na alalahanin ang kanyang laban kay Lowell kahapon, ngunit wala siyang gaanong impresyon dito. Nasa isip pa rin niya ang eksenang iyon, ngunit hindi niya maalala ang kanyang naramdaman. Pagkatapos ito ba ay isang wood elemental, water elemental, metal elemental, o earth elemental martial technique? Sa pag-iisip na iyon, nagpa siya si Terence na gamitin ang elementong kahoy na sining ang libong pagbabago ng kagubatan ng kahoy na may 5 elementong 8 trigrams palm. Gusto niyang makita kung gaano ito kalakas. Hindi na makapaghintay si Terence. Tumayo siya at umungol muli sa kanyang puso. Ginamit niya ang libong pagbabago ng wood forest at ang 5 elemento ng 8 trigrams palm para ilabas ang pangalawang galaw ng wood forest 8 trigrams palm. Bang! 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 Mayroong 4 na malalakas na pagsabog sa hangin habang ang mga palad ni Terence ay naging 4 na palad, na naglalabas ng isang malakas na puwersa sa hangin. Hu! Napakalakas na puwersa. Ang bawat palad ay talagang may kapangyarihan ng ikalawang galaw ng mabangis na apoy na kamao. Sa madaling salita, ito ay katumbas ng kapangyarihan ng ikatlong galaw ng isang ordinaryong martial technique. Bulalas ni Terence habang gulat na nakatingin sa kanyang mga kamay. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang lakas ng isang suntok ng ikalawang galaw ng libong pagbabago ng kahoy at kagubatan ay katumbas ng pangalawang galaw ng isang ordinaryong martial technique. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa pagitan ng isang ordinaryong martial technique at isang solong suntok o isang palad ay ang mga ordinaryong martial technique ay maaari lamang gamitin sa isang suntok o isang palad sa isang pagkakataon. Kahit na ang isang taong napakahusay sa paggamit ng martial techniques ay maaari lamang gumamit ng 2 kamao o 2 palad. Gayunpaman, ang libong pagbabago ng kahoy at kagubatan ay maaaring doblehin ito, ang isang kamao o palad ay gagawing 2 kamao o 2 palad, at gawing 4 na kamao o 4 na palad ang 2 kamao o 2 palad.
Ngunit ngayon, ang limang elemento ni Terence na 8 trigrams palms thousand forest changes ay hindi lamang napanatili ang dobleng kapangyarihan mula sa dati, ngunit pinayagan din nito si Terence na ilabas ang parehong kapangyarihan gaya ng pangalawang estilo ng Wildfire Fist, katumbas ng kapangyarihan ng pangatlong estilo ng normal na kasanayan sa martial arts. Naisip ni Terence na ang libong pagbabago ng kahoy at kagubatan ay isang kasanayang may maliit na halaga. Bagamat ang bawat galaw ay maaaring tumaas ang bilang ng mga pag-atake, hindi ito kasing lakas ng Wildfire Fist. Ngunit ngayon, maaari niyang pagsamahin ang limang elemento ng 8 trigram palm at libong pagbabago ng kahoy at kagubatan upang lumikha ng mas malakas na galaw. Paanong hindi siya magiging masaya? Napakagandang sorpresa. Masigurado si Terence na matagumpay niyang pagsasamahin ang libong pagbabago ng wood forest at limang elemento ng 8 trigrams palm. Malamang dahil sa makapangyarihang martial skill na iyon. Kung hindi, masasabing nagkataon lang ang isa, pero paanong nagkataon lang ang dalawa? Siyempre, mula sa pananaw ng isang tagalabas, si Terence ay isang henyo. Ang mga labi ni Terence ay pumulupot sa isang ngiti parang ang kanyang pakikipaglaban kay Lowell ay hindi para sa wala. Kung sasabihin niya ang pinakamaraming natamo niya mula sa paglalakbay na ito sa kabundukan ng Wulang Haotay, malamang na ito ang dalawang bagong sining na nilikha niya gamit ang limang elemento ng 8 trigrams palm. Bawat isa sa kanila ay may mas malakas na kapangyarihan sa pag-atake, na ginagawang sulit ang paglalakbay ni Terence. Matapos isipin at i-activate ang bagong kasanayan, medyo napagod si Terence. Sa pagtingin sa natutulog na si Jelay, humiga siya sa kabilang kama at pumasok sa espasyo ng Jade upang mabawi ang kanyang lakas. Sa isang maringal na bulwagan, nakakunot ang noo ng isang matandang nakasuot ng 8 trigram na damit habang sinusuri ang pulso ng isang binata na namumutla na nakahiga sa kama habang nakapikit. Ang matandang ito ay ang Panginoon ng ika-6 at ika-12, Patriarch Albert. Sa tabi niya ay nakatayo ang matandang 6 at 12 na mukhang nagkasala at nahihiya. Bagamat hindi direktang nauugnay sa kanila ang pinsala ni Lowell, nangyari pa rin ito sa ilalim ng kanilang mga mata. Ang dalawa sa kanila ay maaaring ituring na nabigo sa hindi direktang pagpigil sa Netoy, kaya't lahat sila ay nanginginig sa takot sa harap ng kanilang Panginoon, ni hindi man lang nangangahas na huminga ng malakas. Napakabigat at napakahirap. Kumunat ang noo ni Patriarch Albert at iniluwa ang 5 salitang ito. Ang 5 salitang ito ay nagpalubog sa puso ng ika-6 na kapatid at ika-12 kapatid. Master, pwede po bang gumaling? Tanong agad ng pang-6 na kapatid. Hindi ako sigurado. Marahil, may pag-asa lang kung mapipino ko ang mahusay na recovery pill. Gayunpaman, napakahirap na pinuhin ang mahusay na recovery pill, at marami sa mga materyales ay bihira. Kahit na makolekta ko ang mga materyales, ito ay magtatagal. Napabuntong hininga si Patriarch Albert, at ang kanyang ekspresyon ay sobrang pangit. Matapos ang napakaraming taon, ang malaking planong iyon ay sa wakas ay maisa sa katuparan, at ang iba pang mga tagapagmana ay halos tapos na sa kanilang mga pagsasaayos. Handa na ang lahat, at kailangan na lang nilang hintayin ang dahan-daang pag-mature ni Lowell at humakbang sa ranggo ng langit bago nila masimulan ang planong iyon. Gayunpaman, ang kanilang pag-asa sa napakaraming taon ay nasira. Hindi ito gustong tanggapin ni Patriarch Albert. Talagang ayaw niya. 2300. Bagamat ang kanyang kasalukuyang sekta ay nasa tuktok na ng mundo ng martial arts, maging ang sinaunang pinuno ng sekta ay kailangang magalang na tawagin itong lugar na iyon, at hindi direktang tawagin ang sekta sa pangalan nito. Gayunpaman, hindi ito ang gusto ni Patriarch Albert. Ang gusto niya ay bumalik sa level na iyon, ang level na dapat ibalik ng kanyang sekta. Upang makabalik sa antas na iyon, siya at ang kanyang mga kapwa-disipulo ay kailangang humakbang sa isang mas mataas na kaharian. Kung gusto niyang humakbang sa mas mataas na kaharian, hindi niya magagawa nang wala ang planong iyon. Pero ngayon, naging bula ang lahat. Isang mirage sa tubig. Sa pagtingin sa kanyang Panginoon, ang sobrang pangit na ekspresyon ni Patriarch Albert, ang ika-6 na kapatid ay ngumiti ng mapait at sinabing, ang lahat ng ito ay kasalanan ko at ng ika-12 junior na kapatid. Nagkamali kami.
Guro, parusahan mo kami. Kalimutan mo na, wala kang kinalaman ang bagay na ito. Kinawian ni Patriarch Albert ang kanyang kamay. Hindi ko inaasahan na ang martial arts ng matandang baliw na iyon ay bumuti sa halip na lumala sa paglipas ng mga taon. Talagang lumikha siya ng napakalaking pormasayon para pumatay ng maliit na 13. Wala kang mataas na tsansa na manalo kung makaharap mo siya. Ngayong nakabalik na kayong dalawa ng ligtas, maaari na itong ituring na isang pagpapala sa gitna ng kasawian. Hindi basta-basta sinisisi ni Ancestor Albert ang kanyang disipulo dahil alam niyang inosente talaga ang kanyang disipulo sa bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay na hindi mahuhulaan. Kung alam niya na ang matandang baliw ng uring langit ay naging napakalakas, nagpadala pa sana siya ng maliit na 2, at ang iba pa sa halip na ipaubaya ang bagay na ito sa maliit na 6 at maliit na 12. Salamat sa iyong pag-unawa, Master. Nakahinga ng maluwag ang Old Six. Tila bagaman malungkot ang kanyang amo, nakikilala niya ang tama sa mali at hindi niya sisisihin ang iba. Yung Natoy, may balita ka ba? Sino ka, at saan ka nanggaling? Tanong ni Patriarch Albert. Pumunta na ang panganay na si Kuya para mag-imbestiga. Dapat may balita siya kaagad, di ba? Sabi ng pang-anim na kapatid. Tumango si Ancestor Albert. Habang nag-uusap sila, pumasok ang isang Sky-class late face pick. Ito ang malaking senior na kapatid na sinasabi ng ika-6 na kapatid. Little, you're back. Any news? Ano ito? Walang pakialam na tanong ni Patriarch Albert. Guro, pagkatapos ng ilang investigasyon, nalaman namin na si Natoy ay mula sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, at siya rin ang alagad ng pinuno ng sekta. Siya raw ang taong pinili ng kanilang nakatatanda upang linangin ang mga sining ng krisantemo. Malinaw na alam ng panganay na nakatatandang kapatid ang ilan sa mga plano at sikreto ni Kuya Albert kaya napakahirap ng mga plano at lihim niya. Ano? Ito ay mula sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta, at isang practitioner ng chrysanthemum arts. Si Patriarch Albert ay agad na natigilan, at ang kanyang ekspresyon ay naging kakaiba. Ayaw niyang masaktan ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta maliban na lang kung talagang kinakailangan. Bukod pa rito, kung gusto niyang maisakatuparan ang kanyang engranding plano, ang mga alagad ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta na nagsasagawa ng chrysanthemum arts ay magiging isang mahalagang bahagi nito. Upang masimulan ang plano, kailangang mayroong isang taong nagsasanay ng chrysanthemum arts upang sumipsip ng mga bubuyog. Tama, pero hindi ko pa alam kung si Natoy na ba talaga iyon. Nagpadala na ako ng messenger bird para magtanong tungkol sa pang-araw-araw at araw-araw na mga galaw ni Natoy ng sekta, kung siya ba. Tumigil dito ang malaking senior brother. Buti na lang hindi siya, pero kung siya iyon, hindi tayo makakaganti. Sinong nagsabi sa batang Lowell na ito na maging bulag at masaktan si Natoy? Bamantong hininga si Patriarch Albert at walang magawang sinabi. Ngunit hindi ko akalain, kung talagang si Natoy iyon mula sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, kung gayon ang kanyang wasp engravings arts ay hindi magiging napakawalang silbi laban sa isang earth class tulad ng ika-5 bahay ng mga gwardya, at hindi sana siya naligtas ng apoy na layon. Sabi ni Six pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Ang sinabi ng Little Six ay may katuturan. Kinawian ni Patriarch Albert ang kanyang kamay at sinabing, buti na lang, may backup plan pa ako. Ay activate na natin ang backup plan no. 2 ngayon. Maliit, ikaw na ang mag-ayos. Siyempre, hindi tayo makakapag-relax sa gamot para sa panggagamot ni Lowell. Hanapin ito sa lalong madaling panahon. Oo, Master. Tumango ang panganay na kapatid at mabilis na tumugon. Gayunpaman, hindi alam ng lumang 6 at gulang na 12 kung ano ang backup na plano. Hindi pa nila alam ang mga pangunahing sikreto, ngunit hindi sila naglakas loob na magtanong ng basta-basta. Tumabi lang sila at tahimik na naghintay. Pagkaalis ng panganay na nakatatandang kapatid na lalaki, ikinaway ni Patriarch Albert ang kanyang kamay sa ika-6 at ika-12. Maaari kayong umalis muna. Kailangan kong pag-isipang mabuti ang aking mga plano sa hinaharap. Oo, Master.
Sabay ding kinuyam ng matanda 6 at 12 ang kanilang mga kamao at maingat na umatras. Gayunpaman, si Patriarch Albert ay wala sa magandang kalagayan. Bagaman mayroon siyang backup na plano, mayroon itong hindi maibabalik na kapintasan. Maliban kung ang mga tagapagmana ay nakatagpo din ng ilang sitwasyong lumalaban sa langit, ang kapintasang ito ay hindi maaayos. Sa kabilang banda, walang ganoong problema si Lowell. Gayunpaman, walang ibang paraan. Bago gumaling ang mga pinsala ni Lowell, kinailangang gamitin ni Patriarch Albert ang backup plan. Kahit na may depekto ang backup plan, mas mabuti pa rin ito kaysa matalo sa buong laro. Walang babalikan. Matapos maghintay ng napakaraming taon, dumating na ang oras para lumitaw ang mga tagapagmana. Ayaw niyang palampasin ang pambihirang pagkakataong ito. Si Patriarch Albert ay nakatayo sa bulwagan mula araw hanggang gabi at hindi gumagalaw. Kinagabihan, bumalik ang panganay na kuya. Guru, ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta ay nagsabi na si Natoy ay nakikipagkita sa kanyang mga kaibigan sa sekta, kinuha ng panganay na kapatid ang liham mula sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta at iniharap ito sa kanyang Panginoon. Hindi na ako manunood. Hindi magsisinungaling ang araw-araw at araw-araw na sekta. Hindi rin sila mahina, kaya hindi na nila kailangan magsinungaling sa atin. Bamantong hininga ang ninuno ng Albert, malamang na may parehong pangalan ang Natoy na ito, o sinusubukan niyang i-frame ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta. O marahil siya ang inapo ng sekta sa bundok, at sinusubukan niyang i-frame ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta, umaasang makita kaming nakikipaglaban sa kanila habang nakaupo siya sa bundok at pinapanood ang laban ng Tigers. Dapat ganito. Tumango ang panganay na kapatid bilang pagsang-ayon. Paano na? Ipinaalam mo na ba sa especially Ian na gumawa ng paghahanda para pumalit kay Ming? Tanong ni Patriarch Albert. Naipadala ko na ang mensahe. Gayunpaman. Bagamat makapangyarihan ang especially Ia, dapat na mas mababa ang tsansa ng tagumpay kung gagawin niya ito ngayon. Paano kung mabaygo siya? Sabi ng panganay na kapatid pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan. Walang paraan. Ayon sa aking mga kalkulasyon, ang pagkakataon ay papalapit ng papalapit. Kung palalampasan natin ito, sino ang nakakaalam kung gaano katagal tayo maghihintay? Hindi na ako makapaghintay at hindi na kayang maghintay pa. Hiling ko lang sa mga especially Ian na maging mas maingat. Sabi ni Ancestor Albert. Hindi ba tayo pwedeng tumulong? Tanong ng panganay na kapatid. Hindi tayo pwede. Umiling si Patriarch Albert at sinabing, hindi mo ako matutulungan, maliban kung Lowell. Kung gusto mo ang gawaing ito, maaari kang pumunta upang bumoto para sa rekomendasyon at buwan ng mga boto. Ang iyong suporta ang aking pinakamalaking motibasyon. 2,310. Sa puntong ito, hindi nagpatuloy si Patriarch Albert, malinaw na ayaw niyang magpaliwanag pa. Nang marinig ng panganay na nakatatandang kapatid na tumanggi ang kanyang Panginoon, natural na hindi na siya nagtanong pa. Ipapaalam ko sa ating mga especially Ia para maghanda. Go! Gayunpaman, huwag ipaalam sa sino man ang tungkol sa especially Ia. Ang ilang mga sekta na walang mga tagapagmana ay maaaring magseselos. Hindi sila maglalakas loob na labanan tayo ng hayagan, ngunit sila ay lihim na magbabalangkas ng isang bagay na hindi natin kayang bantayan. Sabi ni Ancestor Albert. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, Master, kami lang ni Master ang nakakaalam tungkol sa especially Ia. Kahit ang especially Ia mismo ay hindi alam ang kanyang kapalaran. Sabi ng panganay na kapatid. Sige, pwede ka nang umalis. Tumango si Patriarch Albert. Lungsod ng Eastern Sea. Nahuli ni Amara ang kidnapper ni Melissa, ngunit wala siyang makuha mula sa kanya. Pagkatapos magulat sa Wyjon, napag-usapan nila at napagpasyahan na ang nasa likod ng kidnapping na ito ay maaaring ang parehong tao sa kaso ng Peking Terrence, sa Starfield. Gayunpaman, naputol ang pangunguna ngayon. Wyjon or Harold. Gayunpaman, naputol ang pangunguna ngayon.
Parehong tanga ang peking Terence at ang tulisan. Ayon sa doktor, nasira ang utak nila sa droga, at lahat ng ginawa nila ay ginawa ng isang master hypnotist, wala silang malay. Ang sitwasyong ito ay nagpalungkot kay Waijun at Amara. Nahuli ang magnanakaw. Alam nila na may 80% na posibilidad na may utak sa likod nito, ngunit wala silang mahanap na anumang mga pahiwatig mula sa magnanakaw na ito. Kung ito ay sakit ng ulo, mas maraming sakit ng ulo ang darating. Hindi nagtagal matapos ang kaso ng kidnapping ni Melissa, isa pang estudyante ang kinidnap sa East Ocean City's East Ocean Industry University. Sa pagkakataong ito, second-year student ang kinidnap na estudyante. Ang kanyang ama ay ang chairman ng isang kilalang kumpanya sa lungsod na may mga asset na higit sa 500 milyong dolyar. Matapos kidnapper ng kidnapper ang estudyante, nangikil din siya ng $10 million sa chairman. Gayunpaman, sinunod ng chairman ang mga tagubilin ng mga kidnapper at hindi tumawag ng pulis. Direkta niyang inilipat ang 10 milyon sa mga kidnapper, at tinupad ng mga kidnapper ang kanilang salita at pinabayaan ang kanyang anak. Matapos makitang ligtas na nakauwi ang kanyang anak, pumunta ang Sherman sa istasyon ng pulisya para iulat ang kaso. Kung nahuli man ang mga kidnappers o hindi, hindi na iyon mahalaga sa kanya. Hanggat ligtas ang kanyang anak, ayos lang siya. Bukod dito, wala siyang pakialam sa 10 milyong dolyar. Ngunit dahil dito ay medyo nanlumo si Amara, hindi ba ang kidnapper ay medyo matapang. Isang beses lang siyang nabigo, at ngayon ay sumubok na siya sa pangalawang pagkakataon. Mula sa paraan ng pagkidnap at halaga ng ransom na hinihingi, mahuhusgahan na ang dalawang kaso ng kidnapper na ito ay ginawa ng parehong kriminal na organisasyon sa likod ng mga eksena. Ang kidnapper na nahuli noon ay isang maliit na papel lamang sa ibabaw. Kahit na siya ay nahuli, hindi siya maaaring magdulot ng anumang malubhang pinsala sa kriminal na organisasyon. Ngunit hindi iyon ang kaso. Ang Potion 02 ay hindi madaling gawin, at ang rate ng tagumpay sa paglilinang ng likido ay napakababa. Nagsumikap ang propesor na gumawa ng 2 potion, at napakahirap para sa kanya na gumawa ng isa pa. Hindi ito magiging madali. Bagamat mas malakas ang Potion No. 02 kaysa Potion No. 01, hindi ito maaaring gawing mass production na isang malaking kawalan. Dahan-dahan lang siyang magsaliksik at mapabuti ito. At kaya, ang pagkawala ng isang kidnapper 02 ay isang malaking dagok kay Jerwin. Sa kabutihang palad, ang pamilya ng pangalawang target ay naging masunurin at binigyan siya ng pera, na nagligtas kay Jerwin ng maraming problema. Magaling! Tumingin si Jerwin kay Scorpion at Benjo at pinuri, "Benjo, nakapili ka na ng magandang target sa pagkakataong ito, isaalang-alang ito bilang pagbawi sa iyong pagkakamali sa pagpili kay Melissa. Nahanap mo na ba ang pangatlong target?" "Jerwin bro, nakahanap na rin ako ng pangatlong target, pero hindi naman siya taga-school. Natatakot ako na kapag pumili ako ng mayamang lalaki sa school natin, maakit ang atensyon ng pulis, kaya pumili ako ng isang rich girl sa malapit na university." Sabi ni Benjo. "Oh, babae." Bumilis ang tibok ng puso ni Jerwin. Sigurado ka bang walang mali sa mayamang babaeng ito? Hindi siya ang may bahay ni Terence, di ba? Huwag ka nang makipag-away ulit sa lalaking iyon. Imposible iyon, para siyang dinosaur mula sa Jurassic Park, hindi mahuhulog si Terence sa kanya. Sabi ni Benjo, at napakagulo ng pribadong buhay ng babaeng ito. May kaunting gigolo siya at madalas pumunta sa mga bar at nightclub. Mabuti naman. Tumango si Jerwin, gaman ang loob, hindi magiging interesado si Terence sa mga basurang tulad nito. Napakayaman ba ng pamilya niya? Oo. Siya ang nag-iisang anak na babae, ngunit ang kanyang ama ay isang leader ng gangster. Nagbukas siya ng isang underground na kasino sa timog na bahagi at itinuturing na medyo makapangyarihang figure. Paliwanag ni Libya Oohan. Nako, hooligan lang siya. Don't worry. Hindi man lang siya nilinga ni Jerwin paano maihahambing ang isang hooligan na nagpapatakbo ng kasino sa mga firewolves. Gayunpaman, ang mayaman na babae na ito ay may bodyguard.
Ayon sa aming investigasyon, dapat siyang magsasaka, ngunit hindi ako sigurado sa kanyang tiyak na lakas. Sabi ni Benjo. Hindi bale. Hindi ko akalain na magiging ganoon kataas. Gawin mo na. Sinabi ni Jerwin kay Scorpion, pero tandaan mo sa pagkakataong ito, 20 milyon. Ang isang kasino ay dapat magkaroon ng maraming pera. Sayang kung hindi ito kunin. Oo. Tumango si Scorpion. Kaya, kinabukasan, ang anak ng isang sikat na sugarol sa underworld ay kinidnap. May isang golden class bodyguard daw sa tabi ng kanyang anak, pero wala ang bodyguard sa harap ng kidnapper. Sinipa siya ng isang sipa at napahiga sa lupa, hindi makagalaw, malubhang nasugatan. Nasa underworld ang gambling bro na huli ang kanyang anak, at nasugatan ang kanyang golden class bodyguard. Pagkatapos niyang kumalma, napagtanto niyang malakas pala ang kidnapper. Kahit na ang isang golden class bodyguard ay isang piraso ng cake. Bagamat marami siyang underlings, at may isa pang golden class master sa casino, hindi sila kalaban ng kidnapper. Hindi man lang sapat ang mga iyon para punan ang mga puwang sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Sa makatuwid, ang pakikipagbuno ng braso sa kanya ay imposible. Gayunpaman, natural na hindi tatawag ng pulis ang sugarol. Kung tutuusin, siya ang amo ng underworld. Sapat na nakakahiya na ang kanyang anak na babae ay kinidnap, kaya bakit siya tatawag ng pulis? Ano kaya ang iisipin ng ibang tao sa underworld? Bukod dito, tinitingnan din niya ang problema mula sa pananaw ng isang Daoist upang hulaan ang mga iniisip ng mga kidnapper. Pakiramdam niya, kung tatawag siya ng pulis, papatayin kaya ng mga kidnapper ang hostage sa galit. Kaya paulit-ulit na nag-alinlangan ang kapatid sa sugal at nagpa siya na ibigay ang pera. Hindi ba't 20 milyon lang? Kinagat ng sugarol ang kanyang mga ngipin at ibinigay ito sa kanya. Ang 20 milyon na ito ay eksaktong halaga ng pera na maaari niyang ilabas sa ngayon. Dahil dito, nakabalik din ng ligtas ang anak na babae ni Kuya Gambling, na sa wakas ay naging komportable ang kapatid na nagsusugal. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.